Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa mga video na ating pinapalabas dito po sa programang Expose the Truth. Meron pong nagbigay sa atin ng komento dito sa ating programang Expose the Truth mga kaibigan na siya po ay nanood sa isang channel. Meron siyang napanood na may nagtuturo na hindi na daw kailangan ang tubig ng bautismo sapagkat wala na daw yung aral na yon. Kaya tinatanong niya sa atin kung totoo ba ito mga kaibigan. Si kapatid na Thunder Sky na ganito po ang kanyang katanungan. Totoo ba bro, turo ni Red Scripture na di na kailangan bautismo? Please reply. Thanks, sabi niya, no? Dalawa po yung kanyang komento. Ito pa. Tanong lang bro, ano po masasabi ninyo aral itinuro ni Read Scripture na hindi na daw kailangan ang bautismo sa tubig? So, ayon sa kanyang napakinggan na aral mga kaibigan sa kabilang channel, hindi na daw ito kailangan ang tubig ng bautismo. Ngayon, pinuntahan ko yung kanyang sinabing channel na si Read Scripture, mga kaibigan. At heto po mga kaibigan ang kanyang sinasabi. Ngayon mga kaibigan, bago po natin bigyan ng kasagutan yung tanong ni kapatid na Thunder Sky, mga kaibigan sa atin, pakinggan muna natin itong video na kanyang napakinggan na nagtuturo daw na hindi na kailangan ng tubig ng bautismo sapagkat wala daw yan sa turo ng Panginoong Jesucristo. Ito po mga kaibigan ang video ni Read Scriptures. Magandang araw po sa inyo lahat. Itong tanong na ito ay follow-up question na galing po kay Thunder Sky. Basahin natin. Ito po ang tanong ko bro. Bakit inutusan ni Kristo ang mga apostol na magbautismo sa tubig kung hindi pala kailangan? Ngayon, ano ba ang tinutukoy mong talata? Basahin natin at unawain natin itong talatang ito na gusto mong maunawaan at maliwanagan ka. Ngayon, babasahin po natin dito sa mga sulat po ni Mateo, chapter 28, verse 18. Ito ang sinasabi ng kasulatan na isinulat ni Mateo. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Ngayon, yung bautismo sa tubig, sino po ang may authority? Kung sasagutin po ninyo, siyempre si Juan Bautista. Ngayon, nagbigay ang utos ang Panginoon Jesucristo, ang sabi niya, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay sa akin. Ano naman yung utos sa ating Panginoon Jesucristo? Magbautismo sa tubig o magbautismo sa Espiritu Santo? Malinaw, may dalawang portion ang pagbabautismo. Mayroong bautismo sa tubig sa panahon ni Juan Bautista. Pero dito sa mga sulat ni Mateo, dapat nating maunawaan ang salita ng Panginoong Hesus. Mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita dito. Ang sabi, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay sa akin. Sino ang susundin natin? Yung nagbabautismo sa tubig, yung nagbabautismo sa Espiritu Santo. Malinaw po, ang bautismo ni Kristo ay hindi sa tubig, bautismo sa Espiritu Santo. Malinaw po yan sa mga sinasabi ng mga kasulatan. Basahin natin sa mga sulat din ni Mateo. Okay, tandaan po ninyo mga kaibigan, yung binasa niyang talata doon po sa Mateo 28:18 na lahat daw ng kapamahalaan o otoridad ay naibigay na sa Panginoong Jesucristo. Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo ito mga kaibigan ay wala na po si Juan Bautista. Wala na yung may authority para magbautismo sa tubig. Patay na sa araw na yan mga kaibigan nung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kasi nung sinabi ng Panginoong Jesucristo itong Matthew 28 verse 18, pagkatapos na siyang mabuhay na maguli sa mga patay, no? Mga kaibigan. So, yung authority wala na kay Juan. Lahat daw ng authority sa langit at sa lupa na ibigay na kay Kristo.
Anong authority yon, mga kaibigan? Tuloy po natin bago natin bigyan ng komento itong video. Balikan natin yung chapter 3 verse 11. Binabautismohan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Yun ang sabi ni Juan Bautista, no? Hindi ako karapat-dapat na magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Meaning, may dalawang klase ng bautismo. Bautismo sa tubig, yun ay kay Juan. At yung bautismo sa Espiritu Santo ay kay Jesucristo. Ngayon, balikan natin itong talata na ibinigay mo. Malinaw po, yung authority na ibinigay ng Ama sa kanyang anak ay magbautismo sa Espiritu Santo. Nakukuha na ba ninyo? Ngayon, kung itutuloy pa natin yung verse 19, kaya't paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ngayon, anong klaseng bautismo yan? Wala tayong nabanggit na bautismo sa tubig. Kaya nga ating pinag-aralan kanina, may salitang bautismo sa tubig, kay Juan yun, sa para naman ni Kristo, bautismo sa Espiritu Santo. Ngayon, balikan ko ang tanong mo. Bakit inutusan ni Kristo ang mga apostol na magbautismo sa tubig? So, walang ganung salita. Kayo ang nagdagdag sa pangungusap. Walang inutusan si Kristo sa mga apostol na magbautismo sa tubig. Malinaw dito, ang utos ng ating Panginoong Kristo ay, tandaan ninyo mga kaibigan ha, wala daw inutos ng Panginoong Kristo na itong mga alagad ay magbautismo sa tubig. Yan ang sabi nitong kaibigan natin na si Read Scripture, ano? Mga kaibigan, wala daw utos ang Panginoong Kristo na magbautismo ang mga alagad ng tubig. Tignan natin mamaya yan, mga kaibigan. Tuloy natin. Kapag ahayo sila, yung mga alagad, ano po? Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ayun. Malinaw po na hindi yan sa tubig. Bakit? Ang bautismo sa Espiritu Santo, ano ba yung daladala ng Banal na Espiritu? Mga salita ni Kristo. Meaning, dito sa mga bagay nito, yung salita ni Kristo nanggaling sa Ama. Yung mga aral at turo na ibinigay kay Kristo, tama po ba? Na ipinangaral sa buong kanyang nasasawa ko pa nung panahon niya, bago siya umakyat ng langit, nagbigay ng mga utos sa pamagitan ng Banal na Espiritu para ipagpatuloy yung misyon ng ating Panginoong Hesus. Kaya malinaw, may tungkulin ang Banal na Espiritu. Ipaalala sa bawat mananampalataya ang mga bagay na itinuro ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, mamaya titingnan natin ang tungkulin ng Banal na Espiritu. Ituloy lang muna natin sa verse 20. Ano yung ituturo ng Banal na Espiritu? Di ba ito, kung aalamin lang natin sa verse 20, basahin natin. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Meaning, mga pamaraan at utos ng Diyos ang dapat isagawa ng mga tagasunod ni Jesus sa patnubay ng Banal na Espiritu. Meaning, yung aral at turo nanggaling sa Ama, ibig sabihin, para makita lang natin yung daladala ng Santong Espiritu magmumula sa Ama na naituro ni Kristo at yung Banal na Espiritu magpaalala sa mga alagad niya. Meaning, hindi nababago yung aral at turo na nagmula sa Ama na itinuro ng Anak bago siya umakyat sa... Siya na mismo nagsabi, hindi daw nababago yung banal na utos na galing sa Ama at ibinigay sa Panginoong Jesucristo, at pagbalik ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama, iniwan niya yung kautusan sa mga alagad. At ito rin yung kautusan na ipapangaral itong Espiritu Santo. Wala daw na bago. Bakit? Bakit hindi ka papayag na meron pang bautismo sa tubig kung wala palang nabago? Ay, tuloy muna natin mga kaibigan. Maganda ito Ibinigay yung mga utos sa Banal na Espiritu para gabayan ang bawat mananampalataya. Para gabayan. Di ba't ito itinuro ni Juan sa kanyang mga sulat? Punta natin. 14:26. Basahin natin ito, no? Subalit ang mang-aaliw ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama. Malinaw na yung Banal na Espiritu ay sinugo ng Ama. Bakit?
Ulitin natin. Subalit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Meaning, sa ganitong pagkakataon, malinaw po na manggagaling sa Ama yung aral at turo na inaibigay sa anak, at yung anak naman, para doon sa kanyang mga alagad na iiwan, meron pang isang mang-aaliw para patnubayan sila sa kanilang pangangaral. Amen? Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Meaning, magpapaalala lang ang Banal na Espiritu. Kaya yung bautismo sa Espiritu Santo, kapag ikaw ay nagabayan, pwede ka rin mangaral ng mga aral turo ni Kristo. Ililinaw ko po sa inyo, balikan natin itong 28:18. Malinaw yung authority ay nasa ating Panginoon Kristo. Tama? Doon sa 19, sino ang inutusan? Alagad. Mga alagad niya, mga Hudyo. Ngayon, itong mga Hudyo, patnubay ng Santong Espiritu para mangaral. Binasa lang natin dito sa Juan 14:26. Ngayon, tayong mga hintil, pwede ba rin patnubayan ng Banal na Espiritu para mangaral? Mangaral din po ng mga aral at turo ni Kristo. Ang sabi dito sa 28:20. Turuan silang sundin. Ngayon, ang mga taong napangaralan at ngayon, ang bautismo ng Espiritu Santo para maggabay sa bawat mananampalataya ay ito. Para magkaroon din ng pagtanggap ng Banal na Espiritu, hindi bautismo sa tubig. Malinaw po sa mga apostol, lalo-lalo na po kay Pedro, basahin natin. Ngayon, basahin natin dito sa Aklat ng Mga Gawa para maintindihan natin. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagat ibinuhos ding maging sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Meaning, dito sa ating binasa, tatanggap din ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano ba yung kaloob ng Espiritu Santo? Magbautismo sa tubig? Ganun ba? Meaning, itong mga hintil na ito na tumanggap ng salita ng Diyos na mga aral at turo ng Panginoon, pwede pala silang mangaral. Yung po ibig sabihin ng kaloob. Pagkakalooban din sila na ipangaral ang mabuting balita. Kitam? Ngayon, ililinaw ko sa inyo. Punta tayo ng chapter 11. Ang sabi dito, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid na sa Judea na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Meaning, ang tatanggapin pala ng mga hintil, ng mga hindi Hudyo, maging sa panahon natin, kung tayo ngayon, tatanggap din tayo ng salita ng mga aral at turo ng Diyos. Amen? So ayan po mga kaibigan, ang video ng ating kaibigan na hindi na daw kailangan ang tubig ng bautismo, mga kaibigan. Pero titignan niya natin kung hindi po ito kailangan ang tubig ng bautismo. At totoo ba na si Kristo ay hindi niya inutusan ang kanyang mga alagad upang magbautismo sa tubig, mga kaibigan at mga kababayan? Ano po ba ang dapat kailangan para ang tao ay maligtas? Ano ang dapat gawin ng tao upang maganap niya ang buong katwiran ng Diyos? Sabi po dito sa Mateo chapter 17 verse 5 na ganito, samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilip sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap. Tinig po ito ng Diyos na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang iyong pakinggan. Sabi ng Ama, pakinggan daw natin ang kanyang anak. Si Kristo daw ang kinalulugdan ng Ama na kanyang anak. Kaya pakinggan daw natin siya. Ngayon, ang katanungan na gusto ko pong malaman natin ng sagot, ano po ang gagawin natin para maganap o matupad natin ang buong katwiran ng Diyos para tayo'y maligtas, mga kaibigan? Ano po ang gagawin natin? Ulitin ko, para maganap natin ang katwiran ng Diyos. Sabi dito sa ating binasa, pakinggan daw natin si Kristo.
sa ating pakikinig sa ating Panginoong Hesukristo, sasabihin ni Kristo kung paano natin maganap ang buong katwiran para matupad natin yung buong katwiran na dapat nating gawin para sa ating pagsunod sa Diyos, mga kaibigan. Dito po sa Mateo chapter 3, sa verse 15, ganito ang sinasabi. Makinig po kayo, mga kababayan. Mahalaga po itong malaman natin kasi may nagsasabi hindi na daw kailangan ng tubig ng bautismo. Dito po sa chapter 3 ng Mateo, sa verse 13, umpisahan ko, ganito ang sinasabi. Nang magkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan, upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat ibig niyang sansalahin ni Juan, na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. Gusto ni Juan Bautista na pigilan ang Panginoong Hesukristo. Ako dapat ang bautismuhan mo. Bakit ikaw ang pumunta sa akin para magpabautismo? Yun ang sabi ni Juan. Gusto niyang pigilan. Pero sumagot si Kristo sa verse 15. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagtanggap ng buong katwiran. Nang magkagayoy, pinayagan niya siya. Naunawaan ni Juan, yung pagpabautismo pala ng tubig, ay yun po ay isa sa mga kailangan tuparin, ganapin ng isang sumunod sa Diyos para maganap niya ang buong katwiran. Sabi niya ito, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran. Kaya si Juan pinayagan na niya. Ganun ba? O sige, halika na, magpabautismo ka na. Ganyan pala ang dapat, nararapat gawin para maganap natin ang buong katwiran ng Diyos. Isa sa mga katwiran ng Diyos na dapat nating ganapin ay magpabautismo sa tubig. Ngayon, itong kaibigan natin na si read scripture, mga kaibigan, na hindi na daw kailangan ng tubig ng bautismo. Wala daw itinuro ng Panginoong Hesukristo na magbautismo ang mga alagad ng tubig. Mali po yun, mga kaibigan. Mali po yun. Sapagkat ang mga apostol ay nagbabautismo sila ng tubig. Kasi si Kristo po mismo nagsabi doon po sa Mateo chapter 28, verse 19, mga kaibigan, basahin po natin yung kanyang binasa, no? Dito po sa 28 verse 18, umpisahan natin. Sabi dito, at lumapit si Jesus sa kanila, sa mga alagad, at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan o otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Wala na dyan si Juan Bautista. Wala nang magbautismo ng tubig. Wala na yung may otoridad. Pero yung lahat ng otoridad na galing sa langit, galing sa Ama, at sa lupa, naibigay na kay Kristo. Saan nang galing yung otoridad ni Juan na magbautismo sa tubig? Di ba ang Ama? At yung otoridad na yon na ipinagkaloob kay Juan Bautista, lahat na yon ay naibigay na sa Panginoong Hesukristo. Kaya dahil dito, sabi dito sa verse 19, magsiyaon nga kayo, sabi niya sa mga alagad. Kayo'y at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero ano po yung ibautismo ng mga alagad? Bautismuhan nyo sila, sabi niya, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano ba yung pangalan ng Ama? Ano ba yung pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo? Na siyang ibautismo itong mga alagad. Espiritu ba yon?
alamin natin ano yung pangalan, mga kaibigan. Para malaman natin ano itong ibautismo ang mga alagad. Punta natin doon po sa Gawa, Kapitulo 4 sa versikulo 12 para makita natin ano po yung pangalan, no, ng Ama. Sabi dito, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Wala daw ibang pangalan na pwedeng ikaligtas ng mga tao, kundi yung nanggaling sa langit. Sino ba yung nanggaling sa langit na pangalan ng Ama na siyang ikaligtas ng tao? Ano po ba yon? Ano pong pangalan yon? Ano pong pangalan yung kaligtasan na yon? Punta natin doon po sa Roma 1:16, mga kaibigan, para makita natin ano po yung pangalan na siyang ikaligtas ng mga tao. Ito, mga kapatid, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Nauna ito sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego at sa lahat ng mga bansa. Ano po yung pangalan na ikaligtas ng tao? Ayon po dito sa Roma, ang Ebanghelyo daw sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas ng tao. So yung pangalan na binigay ng Ama galing sa langit, yun din yung Ebanghelyo, pareho lang yon. So ang maliwanag, mga kaibigan, sabi ni Kristo, bautismoan nyo sila sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin ni Kristo, itong mga alagad, bautismoan nila ang mga tao sa pangalan ng Ama. Ibig sabihin, turuan nila ang mga tao ng aral ni Kristo. Yun po yung ibig sabihin na ibautismo. Ang ibautismo nila, yung aral ni Kristo. Ano ba yung aral ni Kristo? Mga kaibigan, isa yan sa bautismo. Mga kapatid, ang isa sa mga ipinangaral ng mga apostol sa mga tao para maging alagad po sila ay ipinangaral nila yung pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano ba yung Ebanghelyo o yung aral na sinabi ng Panginoong Jesucristo doon po sa Mateo 28 verse 20? Kasi sabi niya dito, mga kaibigan, sa verse 20, no, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sabi ni Kristo, mga kaibigan, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ano ba yung inuutos ng Panginoong Jesucristo? Di ba isa yan sa bautismo? Kasi nung magpabautismo kay Juan, si Juan Bautista, sabi niya, ako dapat bautismuhan mo. Bakit yan magpabautismo sa akin? Sabi ni Kristo, hindi, payagan mo ito. Sapagkat ito ang nararapat na pagganap sa buong katwiran ng Diyos. Utos po ni Kristo yon. Kaya itong kaibigan natin na si Read Scripture, mga kaibigan, ay hindi daw inutos ni Kristo ang magbautismo sa tubig. Inutos po. Yun nga ang isa sa mga gawin natin para maganap natin yung buong katwiran ng Diyos. Kasi kapag lahat ng mga kautusan ay ginanap mo at hindi mo ginanap yung isa, lahat ay hindi mo na naganap. Mga kaibigan, doon po sa Santiago, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Kapag hindi mo ginanap yon, hindi mo na matutupad, maganap yung buong katwiran ng Diyos kapag hindi ka magpabautismo sa tubig. Mga kaibigan, hindi po totoo na si Kristo ay hindi po siya nagbabautismo sa tubig. Sabi ng kaibigan natin na si Kristo ay siya daw ang magbabautismo sa Espiritu. Tama, si Kristo ang nagbabautismo sa Espiritu. Walang ibang makagawa nun. Si Kristo lang. Kaya nga pati si Juan Bautista, wala siyang karapatang magbautismo sa Espiritu at apoy Ang Panginoong Jesucristo lang. Kung walang karapatan si Juan Bautista, pati yung mga alagad.
Kasi si Kristo lang makaganap yon. Kaya yung mga alagad, nung nagbautismo sila, hindi sa Espiritu Santo. Sila magbautismo. Kundi sila'y magbabautismo sa tubig. Inutos nga ng Panginoong Jesucristo yun eh. Humayo kayo, sabi nga eh. Ituro ninyo sa lahat ng mga tao ang mga utos na aking sinabi. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ay ano yung mga utos ng Panginoong Jesucristo na dapat ganapin? Di ba magbautismo sa tubig? Isa yon, mga kaibigan, na utos ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad. Anong katunayan, mga kaibigan? Dito po sa John, makinig ka, kapatid na Red Scripture, kung nakikinig ka, no? At si kapatid na Thunder Sky, sana po ay maliwanagan po ang iyong pagkaunawa, kaibigan. Hindi po totoo yun, yung sinabi ni Red Scripture. Dito po sa John chapter 4, sa verse 1, ganito ang sinasabi. Nang malaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseyo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Bagaman hindi bumabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad. Ang Panginoong Jesucristo, mas marami daw ang kanyang binautismuhan na mga alagad kaysa kay Juan Bautista. Bagamat sabi niya, hindi ang Panginoong Jesucristo mismo ang gumanap doon, kundi ang mga apostol. O edi, payag ang Panginoong Jesucristo na ang mga apostol ay magbautismo sila sa tubig. Saan nang galing yung authority ng mga alagad? Kay Kristo. Kasi isa sa mga utos ni Kristo, dapat ganapin ng mga tao para maganap nila yung buong katwiran ng Diyos, magbautismo sa tubig. Mga kababayan, ano po yung ituturo ng Espiritu Santo? Ayon po doon sa 14 ng Juan, na binasa din ng ating kaibigan, no? 14:26 ng Juan. Tingnan ninyo, mga kaibigan, misunderstanding po ito eh. Yung kaibigan natin. Datapwat ang mga aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Ang Espiritu Santo daw susuguin ng Ama sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Siya ang magtuturo, yung Espiritu Santo, sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ano ba yung sinabi ni Kristo? Di ba isa yon? Yung magbautismo sa tubig. Kaya nga sabi niya kay Juan Bautista, kailangan payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa pagganap ng buong katwiran ng Diyos. Sabi ni Kristo. Nung wala ng Panginoong Jesucristo, inutusan ng Ama ang banal na Espiritu Santo para ipaalala. Itong banal na Espiritu Santo, ipaalala niya yung sinasabi o ipinangaral ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, ipaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi, sabi ng Panginoong Jesucristo. Ang liwanag eh. Ipaalala niya. Yung mga alagad, nagbabautismo sila. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nagbabautismo sila sa tubig. Mas marami nga ang nabautismuhan. Sa pamamagitan ni Kristo, mas marami ang nabautismuhan kaysa kay Juan Bautista. Mga kaibigan. Ang katunayan, ito pa mga kaibigan, dito po sa Gawa, mag-umpisa po tayo dito sa verse 26. Ito, istorya po ito ni Felipe at ng bating. Makinig po kayong mabuti mga kaibigan. Kailangan talaga ang tubig ng bautismo eh. Yun po kasi ang isa sa mga nararapat nating ganapin. Dito sa verse 26, datapwat nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, magtindig ka at ikaw ay pumaroon sa dakong tuymugan sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza na ito'y ilang. Sabi, verse 27, at siya'y nagtindig at yumaon at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapamahalaan na sakop ni Candace, reyna ng mga Ethiopia, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba.
At siya'y pabalik at nakaupo sa kanyang karo at binabasa ang propeta Isaiah. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, lumapit ka at makisama sa karong ito. Sabi yung Espiritu kay Felipe. At tumakbo si Felipe patungo sa kanya sa bating at napakinggan niyang binabasa si Isaiah na propeta at sinabi, nauunawaan mo baga ang binabasa mo? Sabi ni Felipe. At sinabi niya yung bating, paano magagawa ko maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman? Sagot ng bating. At pinakiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. So, nagsabay po sila, no? Ang dako nga ng kasulatan na binabasa niya yung bating ay ito. Siya'y gaya ng tupa na dinala sa patayan at kung paanong hindi umimik ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya, gayon din hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababay, inalis ang kanyang paghuhukom. Sino ang maghahayag ng kanyang lahi? Sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. At sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyo, sabi niya. Kanino sinasabi ang propeta ito? Sa kanya bagang sarili o sa alinmang iba? At binuka ni Felipe, makinig kayo, ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya ni Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsitindig sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Yung istorya, mga kaibigan, nung tinanong ni Felipe, nauunawaan mo ba? Hindi ko maunawaan yan, maliban kung may magpatnubay sa akin. So, sa dakong kasulatan, yung libro ng Isaiah na binabasa itong bating, doon po pinangaralan ni Felipe ang bating. Ano yung pinangaral? Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo o yung tungkol po sa aral ng Panginoong Jesucristo. At nung naunawaan ng bating, umabot sila sa punto na nakadaan po sila ng tubig, mga kaibigan. Kaya sabi nung bating, narito ang tubig. Sino ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Ibig sabihin, itong si Felipe, pinangaralan yung bating na kailangan ang isang tao magpabautismo ng tubig. Kaya nung mayroon silang nakitang tubig, sabi niya, andyan ang tubig, sino makakahadlang para ako'y magpabautismo? Sagot ni Felipe, mga kaibigan, dito po sa verse 37, ay hindi na kailangan ang tubig. Bautismo Espiritu Santo na lang, wag na yung tubig. Yun ba ang sinagot ni Felipe, mga kababayan? Hindi. Sa verse 37, ganito ang sagot ni Felipe. At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Ano yung mangyayari, mga kaibigan? Yung pagbautismo sa tubig. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Pagkatapos, at ipinag-utos niyang itigil ang karo. At sila'y kapwang lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. Binautismuhan sa tubig mga kaibigan. So, kailangan. Kasi yan po yung utos ng Panginoong Jesucristo na pagganap sa buong katwiran ng Diyos. Ulitin natin, Matthew chapter 3, verse 15, upang maunawaan lang ng ating kaibigan, no, mga kababayan. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran. Nang magkagayoy, pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito,
na nga buksan sa kanya ng mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. So, nung nabautismohan po si Kristo ng tubig, umahon na siya. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Sa mga tao, mga kaibigan, heto, makinig po kayo. Maganda ito sabi ng kaibigan natin na si read the scripture ay hindi na daw inuutos ng Panginoong Jesucristo na magbautismo ang mga alagad ng tubig. Mali po. Kasi dito po sa Marcos, Kapitulo 10, sa versikulo 39, mga kaibigan, at sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iniinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Saan ba nabautismuhan si Kristo? Sa Espiritu Santo? Siya nga ang magbabautismo ng Espiritu Santo saan nabautismuhan ng Panginoong Jesucristo? Di ba sa tubig? Doon po sa tubig ng Jordan? At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Kailangan mga kaibigan. So, yun po ang may sasagot ko sa iyo, kapatid na Thunder Sky. Sana naliwanagan ka, kaibigan. Makinig ka po sa mga video na aking ipinapalabas dito, yung mga video ng kapatid na Eli. Mas maunawaan mo na kailangan po ang tubig ng bautismo. Sapagkat ang bautismo ng tubig ay doon po yun po ang paraan para maganap natin ang buong katwiran ng Diyos. Isa yan sa dapat nating ganapin na kautusan, magpabautismo tayo sa tubig. Kaya yung nagsasabi na hindi na kailangan ng tubig ng bautismo, ang mga antikristo yan, mga kababayan. Mag-ingat po tayo sa mga antikristo ngayon, mga kapatid. Kailangan, kapatid na Thunder Sky, na tayo'y magpabautismo sa tubig. Isa kasi sa mga aral ni Kristo ay manampalataya tayo sa Kanya. Ano po yung sasampalatayanan natin sa Kanya? Yung Kanyang kautusan, yung Kanyang mga turo. At isa sa Kanyang mga turo ay magpabautismo tayo sa tubig. So hanggang sa susunod po, mga kaibigan, salamat sa iyong pagkomento, kapatid na Thunder Sky, at sa lahat na ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyo sa lagi ninyong pagsubaybay sa ating programa. At sana mag-follow din kayo, mga kaibigan, doon po sa ating Facebook page, SLTV. Andyan naman sa description po natin yung link ng ating Facebook account, mga kaibigan. So, sana ay i-follow din ninyo yung ating Facebook page, mga kababayan at mga kapatid. Hanggang sa susunod, dito po sa programang Expose the Truth.